Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. So meron tayo ditong isang Crown Macrotech 5000 BC. Ayan. So made in US pa lang ganitong klaseng amplifier mga idol. So bago lang tayo dito sa ganitong klaseng amplifier. So dinala sa atin ni customer. So meron daw problema. So try na lang natin kung kaya nating i-repair ang ganitong klaseng amplifier mga idol. Sisilipin natin yung kanyang loob para makita natin kung ano po yung pinagkaiba, no, sa mga ano natin ditong mga amplifiers. Ayan, so ito po yung kanyang laman mga idol, oh. Ayan, so sa unang tingin pa lang parang ayaw mo nang halukayin ng ganitong klaseng amplifier. Ayan, oh, grabe, sobrang siksik talaga, no. So sa ngayon wala pa akong idea kung anong klaseng class ang ganitong klaseng amplifier, no? Class H ba, class I o ano? Tingin ko baka class I na. Ayan, so grabe, sobrang siksik yung kanyang ano, kanyang laman mga idol. So halatang original naman talaga itong mga idol. Ayan, so tingnan nyo naman yung mga components na ginagamit dito. Ayan, so napakagandang klase ng mga components. So iwas kalawang talaga ito mga idol. Ayan. Ayan. So dito sa harapan, iwan ko anong portion dito ng kanyang ano, na kanyang tawag dito, board. Ayan. So ayan. So yung mga kapasitor niya, tingnan niyo naman, no, silver mica. Ito yung tinatawag na silver mica na mga klase ng kapasitor. Ayan. Kung titingnan ninyo, iba yung kanyang itsura. Yan. So iba yung itsura niya. So silver mica ang tawag dyan mga idol. Yan. So ito yung kanyang switch. Naku, napakaliit lang ng wire ng switch niya mga idol. Ito, oh. Ayan, oh. Ito lang siya. So dito nakakabit yung kanyang switch. Yan. So meron siya mga relay. Yan. So fuse. Yan. So malaking yung mga fuse niya dito. Ayan, oh. So yung mga relay. Yan. Grabe. Anong klaseng ano to? Anong klaseng amplifier to? Yan. So, hindi ko pa ma-try kasi wala pa akong step down transformer kasi ano siya, yung transformer niya 110. Nasa 110 volts lang. Yan. So yung transformer niya dyan sa ilalim, nandyan siya mga idol. So ayan. So wala tayong ano nito, wala pa tayong idea kung ilang volts yung secondary output ng transformer na ito. Ayan. So ito, ano to? So meron siya ditong parang anong klaseng ano yan? Transformer din yan. Ayan. Okay. Ayan. So mga diodes niya dito nandyan na. Tsaka meron pa siya ditong ano to? Wala tayong ideya sa ganitong klaseng ano to yung kapasitor niya nandyan dito sa gilid pala. Yan, oh. Sobrang siksik lang kaya hindi natin maano. So meron siyang mga MOSFET dito. Yan, gawa ko kung anong function ng MOSFET dito mga idol. Yan. Okay, so grabe, talagang naninibago tayo sa ganitong klaseng amplifier. So ano lang, mukhang hindi tayo, kung hindi tayo familiar sa ganitong klaseng amplifier, so syempre hindi natin ma-repair. So wala tayong reference, no? So try na lang natin paghanap sa mga expert or talaga sa mga doon sa mga friend natin abroad o sa Middle East, kasi meron namang mga crown doon sa Middle East, tsaka may mga workshops sila. So ayan, so, kung nakapagtrabaho sila doon, so madali nilang malocate kung ano po yung ito trouble dito. Pag nakita nila yung indicator sa harap, no, kung ano yung ano niya, light indicator doon sa front panel, alam nila kung ano po yung dapat i-check. So ayan, so maghanap tayo ng ano dito mga idol, mga kaibigan natin, kung ano po yung pwede nating hingi ng idea regarding dito sa pag-repair ng ganitong klaseng amplifier. Ayan. So yung fan nya, ayan, ito 2 piraso, malaki din yung kanyang fan.
So siguro 12 volts or 220 na to mga idol. Yan. So dito yung parang ano niya, ano dito, parang input buffers niya dito mga idol. So grabe, sobrang dami ng IC. So yung pinaka mainboard niya siguro nandyan pa sa ilalim yan dito. Yan. So ito lang yung mahirap kasi kailangan nating baklasin talaga. Yan. Okay, so yung sa back panel niya pala, ito yung ano niya, ayan, no? Yung para sa output niya. So naka screw type siya. Yan. So screw nyo lang dyan. So kailangan gumawa kayo ng connector dito na parang ano, naka Y, no? Ni Y o U. Para isalang nyo lang siya tapos screw. Yan. So napakahirap pala nito mga idol, ganitong klaseng amplifier. So US made, no, ito. So meron siyang serial number. Yan. And made in US talaga. So ganito. So isa to si Crown sa pagdating sa quality, sound quality. Grabe yung delivery nito, no, sa mid-high. Maganda siyang gamitin. So yun lang. So sub, medyo hindi tayo sure kung okay ba, no, sa sub gagamitin si Crown. Ito, ang ganitong klaseng Crown na design. Yan. So mag-research pa tayo kung anong ganitong klaseng class itong amplifier na ito mga idol. Kasi sa ngayon si Crown ay parang yung latest nila ay class I, na tinatawag na class I. So more efficient siya compare sa class D. Mas efficient pa siya daw sa class D. Yan. So dito, ganitong klaseng component pa siya dito. Hindi tayo familiar sa ganitong klaseng ano, kung para saan to. Yan. So relay nya, ayan. So 24 volts din. So yung ano nya, saan ba dito yung 220 direkta? Ito siguro yung 220 direct. Itong malaking wire to, 2 piraso. Yan. Dito. So parang wala siyang soft start, no, na tinatawag. Pero hahanapin natin kung alin po yung nagti-trigger, no, o nag-soft start sa kanya. Kung alin dito. So mukhang ano lang siya, simple lang, no, pagkakagawa dito sa ano niya, nakakonect lang. Ano to? Meron pa siyang components dito na ibang iba talaga. So, ayan. So bibigyan ko lang kayo ulit ng update dito mga idol kung mai-repair natin itong Crown na 5,200. 200 ba to? 502 VC Crown. Alright, so maraming salamat po mga idol. Hanggang sa susunod nating upload regarding dito sa Crown.